Ang Lakers nakapag-upgrade sa nangyaring off-season na to na hindi nagkakalayo sa nangyari sa Dallas Mavericks upgrade. Ang Lakers nakapag-reshape mula sa summer na to, nag-add ng frontcourt defensive piece mula kay DeAndre Ayton, Marcus Smart, kaya nakikita nilang instant title favorite sa maraming bookies at analyst yung mga to. Samantalang ang Mavericks ang isa naman sa nakikitang may pinakamalaking upgrade na nangyari ngayon sa off-season. Bukod sa nakuha nila itong si Anthony Davis plus Max Christie draft assets, nakuha pa nila itong first overall pick na si Cooper Flagg. Nag-sign pa sa kanila itong si D'Angelo Russell bilang short-term creator, promising defensive pero malaki ang risk dahil nga kay Kyrie Irving na nasa injury pa at uncertainty yung playmaking ng mga yan. Yan yung isa sa nagiging risk ngayon sa Dallas Mavericks dahil ang nakikita na ang Dallas nagiging mas defensive oriented kasama na ngayon si AD at rookie na si Flagg. Yan yung defensive duo ngayon na nabuo ng Dallas Mavericks sa Western, pero pwedeng magkaroon ng kawalan ng consistent creator habang rehabbing pa nga itong si Kyrie. Possible February pa yan bumalik. Kung si Kyrie mas magiging healthy at bumalik ang dating form nito, ganun din itong si AD. Ang chemistry sa click ng Dallas pwedeng mag-explode palalo sa mid-season at sirain yung playoffs matchup. Kung hindi naman, siguradong mahihirapan silang mag-close ng tight games. Madaming insider naman ang nagsasabing ang Luka at LBJ combo plus Austin Reeves sa Lakers, yung additional pa nila Smart at Ayton, yung nagiging instant title contender material. At isa yan sa fan favorite sa championship title sa betting markets. Mas tumataas ang odds ng Lakers matapos ang off-season trade na to. Pero may mga analyst din ang nag-warning na kailangan ng Lakers ng consistent defensive schemes at rebounds. Tinutukoy dyan itong si Ayton, pero fit at health naman ang malaking tanong para naman dito kay Marcus Smart. Pwedeng maging malaking problema ang Mavs para sa Lakers kahit meron pa silang superstar duo. Dahil ang Lakers ngayon merong interior defender mula kay AD, switchable wing defense para naman kay Cooper Flagg. Eventually, elite scorer mula kay Kyrie. Kombinasyon na pwedeng mag-exploit ang Lakers sa iba't ibang paraan naman. Magkakaproblema, limit drives, punish insides mismatch at mag-deploy ng defensive schemes na napipigil sa Lakers half-court dominance. Kung bumalik si Kyrie at stable and healthy, itong si AD, yan ang magiging problema ng Lakers. Ang Lakers nakapag-adjust na ng sobra ngayon pagdating sa role piece. Meron silang defensive wings, rebounders, perimeter defender na mas lalong magbibigay ng matinding suporta sa core nila para kay Luka, Reeves at Lolo Bron. Kung magagawa at magiging effective ang mga to mula sa starting second unit hanggang sa bench, yan yung isa sa pinaka magiging dominant team sa Western Conference. Kung magiging fit yung chemistry ng mga to sa isa't isa, dahil last mid-season naging dominant ang superstar duo ng Lakers, pero wala silang depth na dahilan bakit nahihirapan sa playoffs grind itong Lakers. Kaya ngayon na naresolba na nila ang problema na yan, paniguradong effectiveness na lang at team chemistry ang kailangan trabahuin ng mga to sa susunod na season, dahil nakikita na mismo ng mga analyst na nasa kanila na yung pagiging champion contender